Umaga po sa ating lahat. Morning po! Mangyari po na limunin mo ang iyong katabi at bigyan mo siya ng matamis na ngiti. Amen. Hallelujah. It is a wonderful thing to be in the house of the Lord. Today is the day that the Lord has made. And bago po tayo magsimula sa salita ng Panginoon, nais ko lang pong magbigay ng ilang announcement. First and foremost, ngayon po ay itinakda natin na pagpupulong ng mga mentors. And so if you are a mentor this morning, I want you to remain after the service. And then lahat din po ng cell group leaders. Ang praise and worship ay hindi po muna. I will have a special meeting with you probably next Sunday. And so I only need all mentors and all cell group leaders to remain. Amen? Amen. Okay. Anyway, the praise and worship is also represented by your praise and worship director, and she will be attending today. Papalapit ang Nobyembre. And may isang malaking bagay na mangyayari sa Nobyembre. At yan po ay ang ating anniversary. And so, nais ko lang pong ipaalala sa lahat na kung maaari magbayad na kayo ng inyong contribution upang nang sa gayon ay makasama kayo sa ating anniversary. Praise the Lord. Amen. Kaya po natin ang salita ng Panginoon. Today, we are going to talk about rejecting God. And nung nakaraang linggo, ay 2 linggo na nakakaraan, sinabi ko sa inyo na I'm going to do a series on the messages of the apostles in the book of Acts. At ngayon po ang pangatlong sermon. And this one is from Stephen. Kabilang siya sa mga deacons na pinili nung panahong yun. At today, we are going to go through Acts chapter 7. Di po natin siya babasahin lahat. I'm going to read only Acts chapter 7, verse 51 to 53. And so, ito po ang sinabi ng salita ng Panginoon. Sabi po dito, you stiff-necked people, your hearts and ears are still uncircumcised. You are just like your ancestors. You always resist the Holy Spirit. Was there ever a prophet your ancestors did not persecute? They even killed those who predicted the coming of the righteous one. Now you have betrayed and murdered him. You who have received the law that was given through angels, but have not obeyed it. May the Lord add more blessing upon the reading of His Word. Tayo po'y manalangin. Panginoon, isang linggo na naman muli na kami ay iyong pinulong at narito kami, Panginoon, upang makinig, sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. At Lord, mag-aral at Panginoon, mabuksan ang aming damdamin at kaisipan patungkol sa iyong mga salita. Dalangin ko, Lord, mangusap ka sa bawat isa. Dalangin ko na ang mensahe mo ay babaunin namin, Panginoon, hanggang sa aming pag-uwi. Lord, sa araw na ito, ang iyong mensahe ay mahalaga para sa generation na ito, Panginoon. Yes. Dalangin ko, Lord, na mag-minister ka sa bawat isa at walang sino man, Panginoon, ang aalis sa lugar na ito na hindi siya makakasumpong ng biyaya. Lord, salamat po sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba sa napakatamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang mga kataga po na ating binasa ay mga kataga ni Stephen. Siya po ay kabilang sa mga, hindi naman po siya apostol, ngunit siya ay kabilang sa mga tao na pinuspos ng banal na spirito noong panahon ng Pentecost. Kabilang din siya sa 7 hinirang upang mag-serve. Akalain nyo noong unang panahon, pagka ikaw ay na-appoint na usher,
tagabukas ng pinto at taga-serve ng pagkain, may qualification sila. At ang number one na qualification ay you must be filled with the Holy Spirit. Siguro yan din ang gagawin nating gagawin nating requirement or gagawin nating requirement para sa bawat isa na magiging usher. And yet today, sa mensahe ni Stephen ay napakahaba. In fact, it took me at least 3 days. 3 araw ko siyang binasa. Kasi nga, madalas kaming mga pastor, pagka mahahaba yung text, tama ng mga pastor eh. Okay? And ako lang yata nagtsatsaga dahil nga naipangako ko na sa inyo. Sabi ko nga, bakit pa naipangako ko ito sa lahat? Okay? Ang haba niya, 53 verses. And you know what? Itong mensahe ni Stephen ay nangyari sapagkat siya ay inusig ng mga kaaway ng movement ng Panginoon noong panahon yun. Sila ay tinawag na freedmen. And itong mga taong ito ay inaakusahan nila si Stephen of blasphemy. At pagka yung tinawag kang ikaw ay blasphemous, ang ibig sabihin nun ay meron kang masamang sinasabi patungkol sa kanino man. Okay? Kaya ingat kayo, huwag kayong magsabi ng blasphemy. Ito po yung panahon na gusto nating awayin ang lahat ng congressman sa Pilipinas at lahat ng mga nagkukunwari at lahat ng mga nangungulimbat sa kaban ng bayan. And yet, itong si Stephen ay may 3 paratang sa kanya. Ang unang paratang ay may blasphemy siya against the law of Moses. Okay? Sinasabi nila na si Stephen ay taliwas sa sinasabi niya patungkol sa batas ni Moses. Pangalawa, sa kanyang paratang ay pinararatangan nila si Stephen na laban kay Moses. Now, Moses is the deliverer of Israel. Alam niyo, pag pupunta ka ngayon sa Israel at magsasabi ka ng masama patungkol kay Moses, babatuhin ka ng bato. Okay? You understand? Yung mga zilot na tinatawag. Kasi si Moses ay kanilang tagapagligtas. Deliverer. Amen? Pangatlo, sa paratang sa kanya ay nagsasabi daw siya ng kung ano-anong masasamang bagay patungkol sa templo sa Jerusalem. Alam nyo, pag pupunta ka sa Israel ngayon, and I have been there in 2011, pupunta ka doon, ang naiwan na lamang sa original na templo ng Israel ay yung bakod, yung wall. At marami ang nananalangin doon. Maging yung bakod na yun ay napaka-banal sa kanila. At huwag ka rin magsasabi ng masama patungkol sa templo ng Jerusalem sapagkat ikaw rin ay babatuhin ng bato hanggang ikaw ay mamatay. In fact, nangyari yun kay Stephen matapos niyang tinuligsa ang lahat ng nagsasabi ng masama sa kanya sa pamamagitan ng kanyang sermon na napakahaba. Okay? Sinalaysay niya ang kasaysayan ng Israel. And I was fascinated because this guy, filled with the Holy Spirit, memorized niya ang kasaysayan ng Israel. Now, meron pong nagsabi dito, si George Hegel, sabi niya, history teaches us that man learns nothing from history. Madalas daw tayo ay hindi natututo sa kasaysayan. Ang Pilipinas ay Pilipinas ngayon dahil hindi na tayo natuto sa ating kasaysayan. Hello? Walang pagbabago, ganun pa rin. Magnanakaw na sila noon, hanggang ngayon magnanakaw pa rin. Kasi nga, tayong mga bumuboto, hindi pa rin tayo natututo. Amen? So napakasakit, Kuya Eddie. Napakasakit, ngunit hindi naman lahat. Meron din natututo.
mga matbahagi lamang ang natututo. In fact, tayo ay we are being encouraged by the scripture in 1 Corinthians chapter 10 verse 11 to 12. Ganito po ang sinabi, ang mga bagay na ito ay nangyari sa Israel as examples, bilang ehemplo. At ito ay isinulat bilang warning sa bawat isa sa atin, na kung saan ang culmination, na kung saan ang pagtatapos ng panahon ay dumating na. Ang mo, isinulat ito nung panahon pa ni Apostol Pablo, siya ang sumulat nito. Hanggang ngayon ay culmination of the age pa rin. Okay? Ibig sabihin, dumating na ang katapusan ng mundo. So, kung iniisip mo na ikaw ay nakatayo na firm, na matatag ang tayo mo patungkol sa Diyos, mag-ingat ka na hindi ka malalaglag. Hallelujah. One of the things that I am very encouraged, I am very inspired, was the quote of Winston Churchill. Ganito po ang sinabi niya, those that fail to learn from history are doomed to repeat it. Siya raw na hindi natututo sa kasaysayan. Okay? Siguro naman natuto ka na sa kasaysayan ng inyong pamilya. Hello? Yun yung pinakamalaki sa atin eh. Pag nire-review mo yung kasaysayan ng inyong pamilya, wow, may natututunan ka siguro. Meron ba? Yes. Meron. Pero lahat daw ng hindi natututo sa kasaysayan ay uulitin nilang muli ang kasaysayan yun. True. Amen? And so today, I wanna share with you at least 3 things only. 3 bagay na nais kong ibahagi sa inyo. Ano nga ba ang dapat nating matutunan sa kasaysayan? Well, unang-una sa lahat, huwag po tayong maging katulad ng Israel. The history of Israel is always rejection of God. Okay? I'll say that again. Pag titingnan mo ang kasaysayan ng Israel, simula pa sa Genesis hanggang sa ngayon, hanggang ngayon, hindi pa rin nila tanggap si Lord as Lord and Savior of their lives. Yes. Hindi pa rin, rejected pa rin nila ang Panginoon bilang Mesias. And over again. And in fact, sabi ko, Lord, 15 ang sermon dito sa Book of Acts, sana hindi ako maging sirang plaka. Dahil paulit-ulit na sinasabi ng mga apostoles, ang Diyos na inyong Mesiyas ay inyong ipinako sa cross. Sana hindi po mangyari sa ating panahon ngayon na tayo man ay palagi nating pinapakong pabalik ang ating Panginoong Jesucristo sa cross ng Kalbaryo. And it always happens. Laging nangyayari yun. If we reject God, we are no better than our ancestors. Palagi po natin siyang nire-reject. Pastor, lagi naman akong present. Hindi po sapat na patutuon na lagi kang present na hindi mo nire-reject ang Panginoon. In fact, napakarami pong mga bagay at katulad ng Israel, napakaraming kadahilanan kung bakit nire-reject natin siya. Amen? Hallelujah. And so today, there are 3 things about the Lord that Israel rejected. May 3 bagay na patungkol sa Diyos na palaging nire-reject ng Israel. At tingnan po natin sa ating sarili kung tayo na ay kamukha ng Israel. Unang-una sa lahat, they rejected God, their deliverer. Okay? Inayawan nila ang kanilang tagapagligtas. Alam niyo, yung word na deliverer, hindi natin ginagamit yan sa pang-araw-araw na In fact, pag narinig mo yung word na deliverer, yun yung nagdi-deliver ng Shopee. Okay? Yung nagdi-deliver na galing sa Shopee or sa Lazada, yun yung deliverer natin. And yet, tingnan po natin ito. Because the patriarchs were jealous. Okay? Nang dahil sa kanilang jealousy kay Joseph, they sold him as a slave. Now, alam niyo, lagi kong tinatanong sa Lord, bakit kailangan mong pagitin si Joseph? And then, naalaala ko si Sapina,
Ponea. Ang ibig sabihin ng sabi ng Ponea ay Savior. Okay, in fact, Joseph is a typology of the Lord Jesus Christ. Simbolo siya ng Panginoong Jesucristo. Na hindi pa man siya nagiging Prime Minister ng Egypt, rejected na siya kagad. Hello? Sabi dito, because the patriarchs, sino yung mga patriarchs na yun? Si Jacob at ang 12 tribes of Israel. Pinagseselosan nila si Joseph, kaya ibinenta niya nila ang kanilang kapatid bilang alipin doon sa Egypt. Amen? How many of you nakaranas ka na ng rejection? Siguro araw-araw mo nararanasan yun. Yes. Okay? Sa uri ng trabaho na meron ka, minsan, nang dahil sa attitude ng employer, ay na-feel mo na yung tinatawag na rejection. And rejection is never a comfortable thing to experience every day. And yet, merong iba sa inyo dito, ang inyong breakfast ay rejection. Amen? At hanggang hapunan pa yata ay rejection ulit. Kaya iba pa yan sa rejection na nanggagaling sa Pilipinas. Nagpadala ka na ba ng pera sa Pilipinas? At hindi nag-thank you? Rejection. Okay? Hello? And so, masakit ang rejection, right? Kaya nais kong madaman ninyo ang rejection. Ang Panginoon kaya hindi siya nasasaktan sa rejection ng tao? I don't think so. Yes, I believe so. Nasasaktan ng Panginoon. Kasi, sabi ng salita ng Diyos, ang Diyos na ating sinasamba ay may damdamin siya. Okay? In fact, nagigrieve siya. Ang banal na spirito nagigrieve. Kung ang banal na spirito ay nagigrieve, ang Diyos Ama at ang Diyos Anak ay nagigrieve. Ano ang mga pagkakataon na nire-reject natin ang ating deliverer? Alam nyo, madalas nire-reject natin ang ating deliverer kung tayo ay disobedient sa kanyang tawag or sa kanyang mga salita. Okay? Whenever we disobey God, we reject Him. Amen? Lalong-lalo na kung ang sinasabi niya sa iyo ay naintindihan mo. And minsan, we have become a professional Christian already. We know how to reject God professionally. Amen? Madalas, hindi na tayo natin iniinda yung ating rejection sa Panginoon. Kasi nga, sanay na tayo na nire-reject natin siya. Ngunit ang Panginoon, hindi siya nasasanay sa ating rejection. Now, sabi diyan, but God was with him and rescued him from all his troubles. He gave Joseph wisdom and enabled him to gain the goodwill of Pharaoh, king of Egypt. So Pharaoh made him ruler over Egypt and all his palace. And suddenly, nagkita-kita silang magkakapatid at nagkatotoo yung kanyang panaginip. Di ba nanaginip si Joseph na sabi niya, ang inyong uhay ay yuyuko sa akin. At sa kauna-unahang pagkakataon, yumuko silang lahat kay Joseph. Hindi naman nila nakikilala na ang kanilang niyuyukuan pala ay ang dati nilang kapatid na kanilang itinapon at ipinagbili doon sa Egypt. Alam nyo, God, just like Joseph, is always going to have the last laugh. And I think hindi ba yun? Figure of speech yun eh. Ang huling halakhak daw, lagi ay nasa Panginoon. Okay? God is going to have the last laugh. We can live forever rejecting Him, but God will always have the last laugh. Okay? Nagkatotoo ang sinabi ni Joseph. In fact, gusto niya pag magiganti, laging isinauli niya yung mga pera na kanilang ipinayad, and then inakusahan nila sila na nagnakaw, and then 2 beses kaya pinahirapan niya yung kanyang mga kapatid. Kanya lang nung ikatlong beses na hindi na niya matiis, umiyak siya. At nireveal niya ang kanyang sarili, ako ang inyong kapatid na si Joseph. Alam niyo ba ng Panginoon na iyong sinasamba is your brother? Amen? It is something that is an attribute of God, that He is a closer than a brother. Okay?
And ito na nga. And kanina sabi ko, gusto ko lang na ma-clear sa inyo kung anong ibig sabihin ng deliverer. Again, napakarami niyang synonym. Rescuer, Savior, Redeemer, Savior, Liberator, Emancipator, Preserver, Delivery Man, Defender, and Protector. Hallelujah. You see, mayroon pang isang deliverer na kanilang tinanggihan. At yun ay si Moses. And so, para bang tinutuyan ni Stephen yung kanyang mga audience? Sinasabi ninyo na ako ay nagsasalita ng masama patungkol kay Moses. Aba, ang tatay nyo ganun din. Ang inyong mga ancestor ganun din ang ginawa sa kanya. Tingnan nyo ito. This is the same Moses they had what? Rejected. With the words, who made you ruler and judge over us. Sino ang gumawa sa iyo na maging ruler, tagapamuno, at tagapagligtas namin? By God Himself, through the angel who appeared to him in a bush. He led them out of Egypt and performed wonders and signs in Egypt. At the Red Sea for 40 years in the wilderness. This is the Moses who told the Israelites, God will raise up for you a prophet like me from your own people. And he was talking about the Lord Jesus Christ. Amen. Mga kapatid, truth be told, Moses is not the deliverer of Israel. Hello? Amen. God is. Amen. Amen? Your employer is not your deliverer. God is. Amen. Amen? Magtiwala ka sa Kanya. Amen. Your doctor is not your healer. Amen. God is. Every time we go for a hospital checkup, all I have is frustration. Kakaiba dito sa Hong Kong, lalo na pagka public hospital ka pupunta, libre kasi. Hindi naman libre, kundi lower ang single nila. Okay, ngayon 250 na. Dati 100, depende sa sakit mo, minsan 400, yung iba 500. Lalo na kung mayroon silang special test na gagawin sa iyo. Ang pangit na nararanasan ko is lahat ng kanilang diagnosis sa iyo manggagaling sa computer. Tatanungin ka, ano nararamdaman mo? Tatanungin ko, ano nararamdaman mo? Ako na lang ang gagawa. Pwede ko rin gawin yan, di ba? Hello? Alam sila kasi ang nag-dispense ng medicine. At yung medisina, kailangan mo rin doon sa kutsilta lang naman ang mabayaran mo. Kaya nagtsatsaga pa rin tayo pumunta sa doktor. Ganun din sa Pilipinas. Alam niyo ba, ang mga bagong doktor ngayon sa Pilipinas, hindi na nagpapaliwanag. Hallelujah. And then, ang mahal pa ng singil, hindi ka pagagaling. I know of one doctor and I know of one physician, and his name is Jesus Christ. Okay? Hindi ka maiinis sa Kanya. Okay? Hindi ka mapo-frustrate sa Kanya. He is your deliverer. Amen? Siya ang iyong deliverer. Amen. And so, sabi diyan, performed wonders and signs in Egypt and at the Red Sea for 40 years in the wilderness. Now, napakaraming mga himala ang ginawa ng Diyos. Alam niyo, nasa Old Testament survey kami ngayon sa BBC. And katatapos lang namin binasa yung Book of Judges. Pagka nasa Book of Judges ka, that is the dark age history of Israel. Doon mo makikita ang result ng rejection ng Israel sa Panginoon. Dinala sila ng Panginoon sa pinakamababang estado ng kanilang spiritual life. And para bang wala silang Diyos. And indeed, nung mga panahon yun,
They have no king. And everyone is going to do what they see fit. Okay? Actually, ang king na binabanggit doon ay ang Panginoong Jesucristo. Okay? Ang Panginoong Diyos. Kasi ang hari ng Israel ay ang Panginoon. Kanya lang sabi ng manunulat ng Judges nung panahon yun, walang hari. Ang bawat isa sa kanila ay ginagawa kung ano ang mabuti sa kanilang mga mata. At minsan ay ganoon din tayo. Paglabas natin dyan, libre na ako kay Lord yung 1 oras. O 2 oras na pagsamba, paglabas ng pintuan yan, di na ako banal, hangal na ako. Amen? Ayun na may mga appointment mamaya sa beach. Okay? Or appointment kung saan-saan. Hallelujah. Pinakamailang ay sumama ka sa aming cell group at matuto ka ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi ang araw ng linggo dapat ay para sa Panginoon. Amen. Ang araw ng day off mo, of course, alam ko, magpapador-dor ka, magre-remit ka, okay lang yun. Kanya lang, lagi mong uunahin si Lord. Bakit? Siya ang iyong deliverer. Amen. Amen? Madalas kasi, in our decision making, hindi si Lord lagi ang nasusunod eh. Amen? Tayo lagi ang nasusunod. True. In fact, napakaraming tinatawag ko ng mga professional na Kristiyano ngayon. Bakit? Alam nila kung ano yung i-reject nila eh. Okay? So, pagka ayaw nila yung mensahe, lalo na ngayon, masakit. Pasok dito, labas doon. Rejection. Amen? Hallelujah. Now, sabi po ng niakda ng Hebrews, hindi naman sinabi niya, see to it that you do not refuse Him. Kapatid, huwag mo siyang aayawan. Huwag kang magbingi-bingihan sa Kanya. Bakit? Siya na nagsasalita, hindi ako yun. Spokesman lang ako dito. Amen? Sabi nito, if they did not escape when they refused Him who warned them on the earth, how much less will we, if we turn away from Him who warns us from heaven? Sino yung on earth? Si Moses. Tinanggihan nila si Moses. Kanya lang sabi niya, paano na lang ang nagsasalita sa langit kung inyo ring aayawan? There will be condemnation. There will be judgment. Mga kapatid, tayo po ay hindi katulad ng iba na naniniwala na pag ikaw ay ligtas na, tuluyan ang ligtas. Hindi po tayo naniniwala noon. Naniniwala tayo sa security of believers. May security ka bilang mananampalataya. Ngunit naniniwala din po tayo na kung ang mga desisyon na ginagawa natin sa buhay ay hindi para sa Diyos, you are in danger of losing your salvation. Yes. Amen? Widaw ka, kapatid. Okay? Minsan sinasabi natin, si Lord naman, naiintindihan niya ako. Oo naman. Pero makasalanan ka pa rin. Yes. Naiintindihan ka ng Panginoon. Naiintindihan niya ang kilos mo at galaw. Kundi hindi ibig sabihin na okay lang sa Kanya na ikaw ay humihiwalay sa Kanya. Maliwanag po ba? Now, God is our deliverer. And in everything, emancipator siya. Ano yung ibig sabihin ng emancipator? Someone who liberates or frees others from bondage. The Lord can deliver you from your ako naniniwala, ang Panginoon, deliverer siya sa mga mangungutang. Amen. Hindi ka na ba makabayan? Subukan mo ang Panginoon. He will deliver you. Amen. Amen? Hallelujah. Good news para sa lahat na hindi pa nababayaran. Amen? Makakabayad ka, kapatid. Amen. Amen? Bakit tayo hanggang ngayon hindi nakakaipon? Kasi nga walang wisdom. Yes.
Amen? Hallelujah. Kayo na mga bagong dating sa galing sa Pilipinas, taas ang kamay. Meron tayong isang galing sa airport ministry. Kababayan pa namin doon sa Digos. Okay? Gusto mo bang mapadali ang pag-uwi mo? O wala ka ng balak umuwi? Okay? O ang balak mo ay mga ibang bansa or whatever. Kaya lang, kapatid, kahit saan ka magpunta at saan ka makarating, pagka ang deliverer ay hindi mo partner in life, walang kabuluhan. Ang ipon, marami na, hindi nakakaipon. Tama. You understand what I'm saying? Yes. Okay. Hallelujah. Diba? Bakit? Kasi si Lord nga ang deliverer eh. Siya ang deliverer. God is your deliverer. Yes. Now you are not going to be delivered from anything. Being smart cannot make you anything. Yes. It is the Lord. It is His favor. It is His wisdom. It is His way. Amen? Your choice. Hallelujah. God, the deliverer, is the primary truth about God, is that He is the deliverer, the emancipator, and the Savior. He is God only to the free. Faith is a venture that turns life into an adventure. One of the most impossible things that ever happened to Israel is this. For 400 years they suffered as slaves in bondage in the land of Egypt. It is quite impossible for them to be set free. But who delivered them? Sino ang nag-emancipate sa kanila? Again? It is God Himself. Now, of course, ginamit ni Lord si Moses. Okay? Kaya lang, ang prayer lagi ni Moses ganito. It is with your strong and mighty arm. Lagi niya yung binabalik sa Panginoon eh. Sabi niya, Lord, sa pamamagitan ng iyong mapagpalang kamay, kami ay narito. Amen. Amen. Hallelujah. He is the Savior. Now, look at Jesus. In the Old Testament, Israel rejected God the Father. Now, pagdating sa New Testament, panahon ni Jesus to be rejected. He was rejected by his hometown, Nazareth. Can anything good come out of Nazareth? Sabi ni Nathaniel. And then people from the town in Nazareth also rejected him. Kanya nga sinabi ni Lord, no prophet is accepted in his own country. Walang propeta na tinatanggap sa kanyang sariling bayan. And then he was rejected by Chorazin, Bethsaida, and Capernaum. And these are the adjoining towns and adjoining cities. Even his disciples rejected him. Even the Apostle Peter rejected him. He was rejected by the Samaritans. He was rejected by his own family. He was rejected by the crowd. He was rejected by the religious leaders. And yet, He is the deliverer. Amen. Amen? Kanya nga sinasabi ng Acts chapter 4 verse 12, salvation or deliverance is found in no one else. For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. And that name is Jesus. Amen. Amen? Walang sino mang pangalan daw ang makapagliligtas sa ilalim ng langit na ipinagkaloob sa tao na kung saan tayo ay maliligtas, na kung saan tayo ay magkakaroon ng deliverance. Only by the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Now that is the rejection of God as deliverer. Second is the rejection of God, rejecting God as the law giver.
Amen? Sometimes it is easy to reject a person, or it's not easy to reject a person. Lalo na tayo mga Pilipino, man-pleaser tayo eh. Okay? Ayaw natin na sumasama ang loob ng, kung pwede pa lang, na hindi tayo makasakit ng loob, lalo na kung ang tawag yun ay a person of means. And yet, hindi lang na Israel did not only rejected God as a deliverer, they rejected Him as law giver. And eto na, but our ancestors refused to obey Him. Instead, they rejected Him, and their hearts turned back to Egypt. Now, alam nyo, ang kasaysayan ng Israel, kasaysayan natin eh. Kasaysayan ng ating kaligtasan. Yung Egypt, yun yung panahon natin sa mundo, kamunduhan. Okay? Ayaw ni Lord na namamalagi tayo sa Egypt, gusto niya na makarating tayo sa promised land. At yung promised land na yun ay hindi Mindanao. Amen? Ang promised land na yun ay langit. You understand what I'm saying? Now it happened physically and historically with Israel. Nakarating sila doon sa halos hindi nga makarating eh. Okay? Bakit? Ayon sa inyong kaalaman, kung kayo nga ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, hindi nakapasok ang Israel sa Kanaan. Yung mga original na lumabas sa Egypt, 1 milyon kaya sila. Lahat ng 1 milyon yun nakamatay sa wilderness. Ang pumasok lang ay si Joshua at saka si Caleb. Marahil pati ang pamilya nila sama sa question mamaya. Amen. And so, sinasabi ko sa inyo na ang buhay ng Israel, ang kasaysayan ng Israel ay kasaysayan ng ating kaligtasan. Yes. Kanya lang katulad tayo ng Israel. Gusto natin bumalik lagi sa dating buhay, dating gawin. Gusto lagi natin na yung mga dati nating barkada noon na siya humihila sa atin sa kamunduan, babalikan ulit natin. Gusto natin yung ating mga lifestyle noon ay babalikan at babalikan natin. Hallelujah. You see, sabi ko nga sa inyo kanina sa BBC, pag nakarating ka sa Book of Numbers, sasama ang loob mo pag nagbabasa ka ng numbers. Okay? To tell you the truth, every time I read the Book of Numbers, I feel bad. Kasi nakikita ko ang sarili ko sa buhay ng Israel. Ang tigas ng ulo. Yes. At mareklamo. Again, if there is any, the most often repeated word in the Book of Numbers is murmuring. Yes. And murmuring is rejecting God. Lagi ka nagre-reklamo, Lord, bakit ganito? Doon sa Egypt, lagi kami kumakain ng masarap. Ngayon, nandito kami sa Hong Kong. Lagi na lang noodles. Lord, at ang kailan magbabago ang aming buhay. Hallelujah. And you know what? Makikita mo yung damdamin ng Panginoon eh. Sabi niya, can I not provide a table in the wilderness? At hinabot nila ang Panginoon, Lord, kaya mo bang mag-provide ng long table in the wilderness? And you know what God did? Nagpadala siya na, kasi gusto nila kumain ng karne. Okay? So, nagpadala siya ng quail. Alay mo yung quail hanggang dito ang taas. Nagpatong-patong yung quail. Dumakulan yung quail. And they had their fill. Kanya lang, nung luto na yung quail at isinubo na nila sa kanilang mga bunganga, wow! Chinoke silang lahat ng Panginoon. Patay. You understand?
Alam niyo ba ang 11th commandment? Mayroon lang tayong 10 commandments di ba? Mayroon ika-11. Thou shalt not murder. Bakit? Kasi mas marami pang namatay sa murmuring sa Israel kaysa sa pagtuligsa sa salita ng Diyos. And yet, now think about this. Every time na nag-murmur ang Israel, mayroong kumisan. Sa dami nila, no? Now, nagalit ang Panginoon kasi sabi nila, balik nyo kami sa Egypt. Okay? And so, sa galit ng Panginoon, nagsimulang nagkaroon ng burning. May apoy na nanggaling yata sa langit o kung saan sinusunog yung mga nasa huli. Mabuti lang, na-sense kaagad ni Moses at saka ni Aaron. Nag-offer sila ng sacrifice sa Panginoon sa kalagitnaan hanggang sa dumating yung salot na yun ay dumating doon sa hangganan na kung saan ay nakatayo si Aaron. Hindi natuloy ang pagsunog natapos. But that day, more than 100,000 Israelites died. Na minsan magsasabi ka sa akin, Pastor, nasa New Testament na tayo biyaya ngayon. Oo nga, biyaya. Pero mga kapatid, kahit ang New Testament ay nagsasabi, ingat tayo sapagkat kung ang hindi nga sumunod sa kanilang narinig sa pamamagitan ng taong itinakda ng Panginoon dito sa lupa, niyon ay si Moses, how much more sa taong nagsasalita sa langit. Okay? In fact, ito na yung katugunan sa katanungan yun. Anyone who rejected the law of Moses died without mercy. Now, intindihin natin yung nakasulat sa ibaba. How much more? Ano pa kaya? Severely, malubhang-malubha, do you think one deserves to be punished who has trampled on the Son of God, profaned the blood of the covenant that sanctified him, and insulted the Spirit of grace? Ito yung mga verse na hindi natin gustong i-memorize. Hello? Ito yung mga verse na kung pwede lang hindi babanggitin ni Pastor. Ito yung mga verse, kasi ito yung verse na patungkol sa lahat ng may pananampalataya ngayon na aayaw sumunod. Amen? Sumunod saan? Sa utos ng Diyos. Now, we are in an age where a lot of preachers will just say, mahal ka ng Diyos. Eh, totoo naman, mahal tayo ng Diyos. Lahat. Kahit nga yung hindi mananampalataya, mahal ng Diyos kaya lang, ano ang pagkakaiba niyan sa iyo at saka sa akin? Mahal ng Diyos yung hindi nananampalataya, pero saan pa rin sila pupunta? Isa pa rin ang yung pa rin ang hangganan nila. Yes. Pero mahal sila ng Diyos. Ganon din ang hangganan ng isang nananampalataya, pero ayaw namang sumunod. Ano? Okay? Diba sabi ni Lord, if you love me, you have to obey my commands. Hindi God the Father ang nagsabi doon. Si Jesus. Okay? And isang bagay lang kapatid, matagal ka na nakikinig sa akin. Dapat pakiramdaman mo ang sarili mo, pagka tumitigas na yung damdamin mo, ay wala nang dating. Okay? Kahit magsisigaw pa ako dito, kahit maglulundag ako dito, at maglupasay ako dito, kung matigas na ang kasing-kasing mo. Wala. Amen? Paliwanag po ba? Si Billy Graham, sabi niya, those who chose to reject God during their lifetime on earth will be separated from Him for eternity. This is not God's desire. Hindi ito ang nais ng Panginoon na mangyari sa iyo, but this is your choice.
God holds every man accountable for his rejection of Christ. Now, there are times, there are preachers, especially of the Calvinistic background, they will say, yes, that is true for those who have not received the Lord Jesus Christ as Lord and Savior of their lives. Kasi nga, they believe that once saved, always saved. Kanya lang, ano sa masasabi mo dun sa mga text na binasa natin kanina? Na there is punishment to those who do not obey. Yes. Amen? Hallelujah. In John chapter 12, verse 4 to 8, this is the word of the Lord. The one who rejects me and does not receive my words has a judge. Merong hukom na maghuhukom sa kanya. The word that I have spoken will judge him on the last days. Lahat po tayo, walang hindi po puridas eh. Pagdating natin sa langit, hindi po puridas sa bubuksan po napakalaking gate at nandun si Apostol Pedro, hindi po gano'n. Okay? Hello? Ano po yun? Figment of your imagination. Kasi yun ang narinig mo simula pa nung bata ka. Yes. Nandun si Apostol Pedro at siya ang magpapatuloy sa iyo. Hanapin niya ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Okay? Yeah, part of that may be true, but no, it's not. You cannot find anywhere in the scripture that that is going to happen. In fact, what I believe is this. The moment you die, your soul will straightly go to the judgment seat of Christ. Amen? Humusgahan tayo isa-isa eh. Hindi po puridas. Ay, member ako ng Lifeway eh. Nasaan na si Pastor? Nasaan na si Elder? O nasaan na yung aking cell group leader? Pay samahan niyo ako, tumayo dito. Eh, wala pong gano'n. Sapagat hindi ka po namin maipagtatanggol. Wala po kaming kakayahan. Wala pong weight ang sasabihin namin patungkol sa iyo. Alam mo kung sino ang tatabi sa iyo na magtatanggol? Ang Panginoong Jesucristo. Yes. Amen? Hallelujah. Ano kaya sasabihin niya sa iyo? Hindi ka naman siguro niya sasabihin, ikaw ha? Nung nasa lupa, pa. Hindi naman siguro naman sasabihin niya. Tatayo lang siya noon. Okay? Bilang representative. Bakit? Kasi nga siya ang namatay para sa iyo. Amen. Siya ang nagbayad ng iyong kasalanan. Amen. Ngayon, kung nireject mo siya, paano mangyayari? Minsan gusto lang natin na tayo ay Kristiyano na walang pakialam ang Diyos sa atin. Gusto natin na tayo namumuhay na malaya. My body, my choice. Kapatid, the moment you become a Christian, it is no longer your choice. Amen. It is God's choice. Amen. Amen. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, pagka hindi ka pakasal, huwag mong ibigay ang sarili mo kanino man. Tanggal mo yung karita. Kasi ang may-ari ng buhay mo ay hindi ikaw. Ang may-ari ng buhay mo ay ang Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. You still with me? Amen. Itigil ko na kaya. Kasi mas malalaya tayo yung ikatlo eh. Okay? Yung ikatlo, the third one. Rejecting God is rejecting He who is a temple dweller. Okay? Ang Panginoon ay namumuhay sa templo niya. Okay? Kaya lang, tingnan nyo yung verse. Para yakang taliwas doon sa 4. However, the Most High do not live in houses made by human hands. Woo! Amen. Ano every time na uwi ako ng Pilipinas at I will be invited to preach in a church, meron akong jealousy. Bakit? Ang gagana ng simbahan eh.
Tapos ang life, well, nalalaglag na. Ayan. Sa mga loob ko. Okay? Pero ako napasukan na isang church sa Davao City. I'm not going to tell you the name of the church, but anyway, wow! May chandelier. Wow! Sa gitna. Talaga naman, it is majestic. Sabi niya sa akin, yung kanilang air conditioning system pa lang is millions. Okay? Sana all. Ang kanilang parking space, wow! Punong-puno ng mga SUV. Sabi ko, wow! Sa panaginip ko lang ito nangyayari. Amen? Hallelujah. And yet, hallelujah! May pagmamalaki ako sa inyo. Dahil, I don't know. Pakiramdam ko lang siguro yun. Ako lang siguro yun. Pero, mas gusto ko ang worship natin. Amen! Ang isang bagay pa. Hallelujah. Sinasabi ng Panginoon, hindi naman nai-impress si Lord sa lugar eh. Yes. Alam mo? Hindi siya nai-impress sa lugar. Saan siya nai-impress? Sa puso nagpapakumbaba. Yes. Dahil saan naninirahan ng Diyos, hindi naman siya maninirahan dito. Kanina siya maninirahan. I will declare that to you. Sabi niya kay David, the Most High does not live in houses made by human hands. As the prophet says, heaven is my throne, and the earth is my footstool. What kind of house are you going to build me? Yes. So that was a challenge to the temple builders noong unang panahon. Sabi niya, ang aking luglugan ay ang langit at ang buong mundo ay tungtungan lang ng aking paa. Amen? Anong klaseng temple ang i-build mo sa akin? And yet, because of the desire of David to build him a temple, sabi niya, okay, I'm going to allow you to build me a temple, but not you, but your son, Solomon, is going to build me a temple. And that's the reason why there is a temple in Jerusalem. And that is the reason why walang ipinagmamalaki ang Israel kahit ngayon. Kundi ang templo nila, sabi na wala na kayong temple, at least nandito pa rin yung wall. Nararamdaman pa rin namin ang presensya ng Panginoon. And truly, I was there, I felt the presence of God when I touched the wall. In fact, I cried, and I began to pray, and I began to intercede as the Lord led me in the walls, the wall of the Jerusalem temple. Na yun na lang ang naiwan na remembrance nila sa dating temple. And you see, if you are going to ask a Jew during the time of Moses, hallelujah, they venerate the temple. Ganun tayong tao eh. Pagka, kung saan nadapa ang Panginoon, pag pupunta ka sa Israel, napaka-superstitious ng mga tao. Pati yung hinawakan niya na, wall, sabi niya, dito humawak siya. Na merong kamay na nakalag. Okay? Dito siya natisod. Nalugmok. Meron din nakalag. Okay? Hallelujah. And you know what? During the trip, marami sa mga kasama ko ay magpa-rebaptize daw sila sa River Jordan. And ako ang naatasang mag-baptize. Nung ini-interview ko na sila, sabi ko, bakit gusto mong magpa-baptize sa River Jordan? Sabi niya, ano ka, no? Jordan River to. Okay? Sabi ko, bakit anong pinagkaibahan ng Jordan River doon sa bathtub na ikaw ay nabaptize? Okay, dito pinaptize si Jesus. Okay? Sabi ko, hindi ko pa nakikita yung Jordan River niya, ang dumi. Hello? Ang daming green algae. Babayad sila ng $100 just to be baptized. Sabi ko sa kanila, for what reason na gusto mong mabaptize? Magpapakuha ka lang ng picture. Para ikaw. Amen? Gusto mo lang ba na
Tapos ilalagay mo doon sa iyong timeline, baptized again. Sabi ko, hindi yata kaligtasan yan. Teka na nga, halos lahat ng in-interview ko, gano'n lahat, baptized na sila, magpaparibaptize lang. Sabi ko, I'm sorry, I'm not going to baptize you. You are not qualified. Daming galit sa akin. Kaya hindi lang kayo magagalit sa akin. Noon pa, marami na nagagalit. Sabi ko naman nila, yung aming lead, nag-lead ng ano, sumamalo niya sa amin. Bakit hindi mo mapagbigyan ng tao? Sabi ko, hindi. Hindi yan ang tunay na kahulugan ng baptism. You understand? Amen. Mga kapatid, tingnan nyo ito. Sabi niya dyan, woman, Jesus replied, believe me. Hindi ko alam kung bakit nagkaganyan. Hindi naman dito sa akin natin. Believe me, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. Now, si Jesus, kung nandun siya ng panahon na si Stephen ay nagsasalita, isa rin siya sa papatuhin. Bakit? Dinadaw niya ang Jerusalem. Okay? Sabi niya, hindi na, believe me, darating ang panahon na hindi ka na sasamba sa Diyos Ama, hindi dito sa mountain na ito, which is Mount Gerizim, which is the capital of Samaria. Kasi Samaritan siya eh. Sabi ng aming mga ninuno, dito daw kami dapat sumamba. Sabi niya, no, darating ang panahon na hindi ka na sasamba sa mountain na ito, ni sa Jerusalem. Why? Because a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Praise God. Hallelujah. Naalala ko itong verse na ito ay nawala yung aking jealousy. Bakit? Hindi nai-impress ang Panginoon. And by the way, hindi siya nai-impress sa kanta. Alam mo? Hindi rin siya nai-impress sa tuktok. Saan siya nai-impress? Sa isang wasak na puso at damdamin. Amen. Mga kapatid, I love good music. I love good music. I love, kung pwede lang, lahat ng meron tayo dito sa church is going to be class A. Excellent. Gusto ko kayo lahat excellent. Amen? Kahit na hindi ako excellent. Bakit? The Lord deserves excellence. Hindi ko sinasabing hindi na natin kailangan ng tugtugan. Kailangan natin. Kanya lang ang number one, the primary reason for worship is for the presence of God to come down. Amen. Amen? For the presence of God to be with us. Wala pong kapalit ang presensya ng Panginoon. Hello? It is something that you need to hear. Ikaw na tumutugtog, hear. Ikaw na nagsusunglit, hear mo na, Lord, sa pamamagitan ng awiting ito, ay bababa ka. Amen? Because when the presence of God is near, or when the presence of God is present, everything comes into insignificance. Insignificant na kung sino ka. Insignificant na kung meron ka. Insignificant na ang kung sino ka sa harap niya. Ang magiging significant na lang ay ang Panginoon. Amen. And suddenly He becomes the source of everything. Amen. 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17. Sabi niya, don't you know, hindi niyo ba nalalaman that you yourselves are God's temple? So whether it is personal or corporate, okay? Pagka personal, ikaw mismo, you are a dwelling place of God.
The same spirit that raised up Jesus is the same spirit that is within you. Yun ang sabi ng salita ng Panginoon, di ba? Hello? Amen. And then here again is a different tenor, a different thing. Hindi nyo man nalalaman na kung kayo ay nagkakasama-sama, ano raw nangyayari? God's Spirit, don't you know that you yourselves are God's temple and God's Spirit dwells in your midst? Whether 2 or 3 are gathered together in my name, what happens? I am in the midst of them. Kaya, ingatan po natin na may masama ang loob sa iyo sa loob ng church na ito. Lapitan mo na siya kaagad. Bakit? Kasi nga, dapat meron tayong unity, di ba? Yes. Kasi where there is unity, there is presence of God. Amen? Huwag mo kaya na ikaw maging dahilan upang maging bitisurang ka. Di ba? Hallelujah. And so, if anyone destroys God's temple, God will destroy that person. Hindi. Okay? So ikaw na hindi pa nakakapayag, lapitan mo yung itubanan ko. Baka masama ang loob mo sa akin, hindi pa ako nakapayag sa iyo. Tawarin mo ako. Manikluhod ka. Dapat nakakatawa, pero totoo. Yes. Okay? Madalas, yung hindi nababayaran, yun ang kasamaan loob eh. Eh kung ikaw ang dahilan, kung bakit kasamaan loob niya, ano mangyayari sa iyo? Minsan pinagtatawanan natin ang mga bagay na ito, and I say this as a humor, but this is a true humor. And I pray that you will not take this humorously, but personally and truly. Because not unless we are reconciled to one another, the Spirit of God will not move in our midst. Amen. God will destroy that person, for God's temple is sacred, and you together is that temple. And that is why I am no longer jealous about nice churches. It's okay. I love to have one. Okay? But if it is not going to happen in my watch, I'm no longer jealous. I know that the real temple of God is me. And you and I together. Amen. Hallelujah. And so it doesn't matter kung tayo mag-worship sa tabing dagat or anywhere. For as long as we are the temple of God. Amen. We are ecclesia. Okay? Say that word with me, ecclesia. That is where we got the word iglesia. Okay? Now, not iglesia ni Cristo, but iglesia means church. In the original Greek, ecclesia refers to a called out assembly. The church is not the building. The church is not the cathedral. The church is not physical. The universal church of God, which we call the Catholic Church, not the Roman Catholic, but the Catholic Church of God, simply means universal church of God. And you and I belong to that universal church. Amen. It refers to the people or assembly that is called out by God. Mga tinawag na assembly ng tao ng Panginoon. Specifically, citizens called together to discuss the concerns of their city. It was meant to be dynamic, active movement of believers influencing society. And then we go back to another verse in Ephesians 2:22. In Him we are being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. And that's the reason why we are a miraculous body.
Imperfect tayo. Pero there is someone that is perfect that is in the midst of us. And His name is Jesus Christ. So, balik po tayo doon. And natapos na ang message ni Stephen. Balikan po natin yung sinabi niya sa chapter, sa unang verse na binasa natin kanina. Nasabi niya dito, ito yung mga indictment niya sa mga umuusig at nagbibigay ng maling paratang sa kanya. Sabi niya, kayo na matitigas ang liig. Naranasan mo naman magkaroon ng stiff neck? Yes. Pagka may stiff neck ka, hindi ka makalingon, di ba? Naintindihan nyo na ibig sabihin? Yes. Mga taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan. Hindi makakarating sa galing. Amen? You stiff-necked people! Laging nakakalimot sa Diyos! Laging may alibay! Laging may dahilan! Ayaw sumunod. Your hearts and ears are still uncircumcised. Na, ito. Medyo nakakalito. Tenga, mata, na hindi tuloy. Ano yun? Ano yun? Ano ibig sabihin no? Now, alam natin na sa Israel, ikaw ay matatawag na isang tunay na Hudyo kung ikaw ay tuloy. And kung ano yung iniisip mo, yun na rin ang iniisip ko. Hindi ka rin kakamali. Okay? Literal ang ibig sabihin nun. Yun ay identity ng Israel. Sinabi niya yun kay Moses. Sabi niya, Moses, you are going to be a distinct people on the earth because of circumcision. You understand that? Yes. Pagka ikaw ay circumcised sa Israel, ikaw ay anak ni Abraham. Ngayon, pagdating ng New Testament, may bagong kahulugan ng circumcision. Okay? Ano yun? Na nagbago na ang iyong damdamin para sa Panginoon. Amen. So sabi niya, hindi pa rin nagbabago ang inyong mga puso, hindi pa rin nagbabago ang inyong mga tenga, ayaw pa rin ninyong makinig. And then sabi niya, katulad lang kayo ng inyong mga ninuno, lagi niyong nire-resist ang Holy Spirit. Ano ibig sabihin nun? Alam niyo kung minsan, pagka dama mo na may conviction ka, sundin mo ka agad. Yes. Kasi pagka hindi ka sumusunod sa conviction ng banal na spirito, wala naman akong kapangyarihan na sundutin ka. Alam mo? Yes. Sino sumusunod sa puso natin? Ang Panginoon. Pagka sinusunod ka ng banal na spirito, sumunod ka kaagad. Hindi ako nag-uutos sa iyo. No. It is the Holy Spirit. Sabi niya, lagi niyong nire-resist ang banal na spirito. Wala na bang yung propeta na ang inyong mga ninuno ay pinersecute? Hallelujah. Inuusig ninyo ang inyong mga propeta. Ingat din po tayo sa ganyan. Inyong pinatay kahit na ang mga propeta na nagsasabi na darating na ang matuwid na tao, the righteous one. And that is the Lord Jesus Christ. And now you have betrayed and murdered Him. Again, minitray niyo siya, ipinako niyo siya sa cross. Nung nakaraang linggo, the other Sunday pa, sinabi ko sa inyo na ang katotohanan, hindi naman ang mga Hudyo ang nagpako sa Panginoon sa cross, hindi naman si Poncio Pilato ang nagpako sa kanya sa cross. Sino nagpako sa kanya sa cross? Ikaw at ako. Amen? You have betrayed and murdered Him. Tinanggap ninyo ang batas na pinagkaloob ng mga anghel, ngunit hindi niyo naman sinusunod. I'd like to end my sermon
with a parable of a drowning man. Kwento ng isang tao na nalunod. Nagkaroon ng malakas na ulan. Sabihin na lang natin na Yolanda sa Pilipinas. Dumaan ang Yolanda, mayroong isang tao na nag-trap siya sa bubungan ng kanyang bahay during a massive flood. Habang umaangat yung tubig, nananalangin siya, Lord, iligtas mo ako, iligtas mo ako, iligtas mo ako. Suddenly, maya-maya, pagkarating isang oras, mayroong isang rescue boat na dumaan and offered to take him to safety. Inayawan siya anong taong yun. Sabi niya, no, I'm waiting for something else. No thanks, I'm waiting for God to save me. Dumaan ang ilang oras pa, meron na namang speedboat na dumating. Hindi na bangka, speedboat na. He was already clinging to the chimney. Wala naman chimney sa Pilipinas. Doon na siya, yung pinakatuktok na, yun ang inahawakan niya. Talaga namang in less than an hour, he probably is going to really drown in the waters. So a speedboat was came and arrived, but he refused them again. Nulit-ulit niya, sinabi niya, kailangan mo talaga, inaantay ko na magliligtas sa akin. Finally, a helicopter dropped a ladder. Helicopter na ito. Okay? He dropped a ladder from above, but the man stubbornly refused it to grab it. He eventually drowned. Now ito ang maganda eh. Standing before God, he said, umarap siya sa Panginoon at sabi niya, Lord, I prayed and trusted you. Why did you let me drown? And God replied, what are you talking about? I sent you 2 boats and a helicopter. What more could I have done? Nakakatawa siya, pero laging nangyayari sa bawat isa sa atin. Lagi nating tinatalikuran. Lagi nating inaayawan. Lagi nating aayaw. Gusto natin, we will just be swooped by a mysterious air and fly and go somewhere. The Lord has provided everything for us already. The Lord sent His only begotten Son so that you will be saved for eternity. It is your time to say yes or to say no. Hallelujah. Shall we all rise? Let us sing that song. Before the world began, you were on His mind. Mga kapatid, kung ikaw ay narito, nais kong magbigay ng hamon sa iyo. Matagal ka nang tinatawag ng Diyos. But palagi mo siyang sinasabi, Lord, later na lang. Lord, bigyan mo pa ako ng panahon. Siguro, matagal mo nang tinanggap si Lord, ngunit tinatawag ka ng Panginoon na maglingkod, ngunit palagi ka nagsasabing, Lord, kailangan ko pang tapusin ang mga bagay na ito. Huwag kang mag-alala, maglilingkod ako sa iyo. Dahil tinatawag ka ng Panginoon to a particular ministry or a particular work, and still you say no. Dahil tinatawag ka ng Panginoon na maglingkod sa Kanya or sumamba sa Kanya ng totoo. At sabi mo, Lord, hindi ko maiwasan ang aking mga barkada, hindi ko pa maiwasan ang aking pamilya. Napakarami nating alibahain, napakarami nating dahilan. Ngunit ang tumatawag sa iyo, kapatid, hindi ako. Binibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon hanggang sa huling sandali. Hindi natin alam kung kailan ang huling sandali yun. And yet today is our communion. Sabi ng kanta natin, ibinigay na niya ang lahat.
Everything was done so you would come. And so, as your eyes are closed, can you close your eyes, please? Nais ko magbigay ng hamon sa lahat ng hindi pa nagsusuko ng kanyang buhay sa Panginoon. You know in your heart, hindi ka born again. You know in your heart na kilala mo si Lord pero wala kang ugnayan sa Kanya. Kapatid, gusto kong malaman mo ngayong umaga nito, magkakaroon ka ng ugnayan sa Panginoon. And isang bagay pa, mahal na mahal ka ng Diyos. Nais niya na mabigyan ka ng pagkakataon na maging bahagi ng kanyang napakalawak at napakalaking pamilya. Huwag kang matatakot, huwag kang mahihiya. Walang uusig sa iyo dito. Si Lord lang ang harap mo, hindi ako. So kung ikaw yun, nais kong anyayahan ka na itaas mo lang yung kamay. Yes. Lift up your hands. Sino ka man, gusto mong isuko ang buhay mo sa Panginoon, gusto mong sabihin sa Kanya, Lord, I want to follow you. Yes, thank you for that hand. Yes, another one on the back. Yes, thank you. Thank you. Ikaw na nagtaas ng kamay, nais ko na sumunod ka sa aking panalangin. Ngayon, salamat po sa mensahe na aking narinig. Lord, nalalaman ko na tinatawag mo ako Panginoon. Lord, nalalaman ko na mahal mo ako. Patawad, Lord, sa lahat ng aking mga pagtalikod. Patawad, Lord, sa lahat ng aking rejection sa iyo. Patawad, Panginoon, na napakatagal ng panahon na hindi kita pinapansin. Hindi kita pinagkakaabalahan. Salamat, Lord, na napakatyaga mo sa akin. Then sabihin mo sa Kanya, Lord, patawad po sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawad po sa lahat ng aking mga pagkakamali. Patawad din sa lahat ng mga tao na aking nasaktan. Maging ang aking sarili ay aking nasaktan. Patawad, Lord, sa maling desisyon sa buhay. Patawad, Panginoon, sapagkat napakasama ng aking kahapon. Patawad, Panginoon, sa lahat ng aking mga karanasan. Sa iyo pinagkakatiwala ang aking buhay, ang aking kinabukasan. And then sabihin mo sa Kanya, I love you, Lord. Nais kong suklian ang pagmamahal mo sa akin. Kapatid, kung ikaw ay seryoso sa ginawa mo, the Lord is going to, you will feel the presence of God right now. Holy Spirit, I pray that you're going to descend upon this heart. Yes, Lord. And let her feel, oh God, the assurance of salvation. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, para sa aming lahat, Panginoon, ang nagre-reject sa iyo, na narito ngayon, tumagat na sa iyo, ngunit ayaw magbigay ng panahon, ayaw magbigay ng kanilang mga resources, ayaw maglingkod sa iyo, ayaw, Panginoon, ayaw ng ayaw. Lord, dalangin ko ng bawat isa sa kanila. They will begin to say yes, Lord. Yes. They will begin to say yes. If you are one of these persons, lift up your hands. I am lifting mine. Hallelujah. Madalas, tinatanggihan natin ang Panginoon. Minsan, kinikip-kip natin yung mga bagay-bagay na dapat ay pakawalan natin para na tayo ay magkaroon ng kalayaan. Hallelujah. Lord, sa ngalan ni Jesus, I pray that you will set your people free. I pray in the name of Jesus. Dalangin ko, Panginoon, ang lahat ng nagnanais na magkaroon ng panibagong paglilingkod, panibagong saya, panibagong kagalaman, panibagong lakas, panibagong kaisipan patungkol sa iyo. Dalangin ko, Lord, i-honor mo ang kanilang faith, i-honor mo ang kanilang pagtaas ng kamay, i-honor mo, Panginoon, ang kanilang desire. Yes, Lord. Na maglingkod sa iyo ng may katotohanan,
na may faithfulness, Panginoon. Salamat sa araw na ito. Salamat sa pagkilos ng banal na Espiritu. And salamat sa ginagawa mo sa aming kalangitan. Ito po ang aming samot na langin sa napakatamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus, and everyone would say, Amen. Palakpakan po natin si Lord na nagpilitan sa kayo.